Sa huling bahagi, nakita mong pinapakain ni Kaname si Yuki ng kanyang dugo. Pagkatapos ay nakita ito ni Zero at itinutok ang kanyang baril kay Kaname, ngunit lumapit si Yuki upang iligtas si Kaname dahil siya ang kanyang kapatid. Ngayon magpatuloy, sinabi ni Kaname kay Zero na siya ay isang pureblood vampire tulad niya, pagkatapos ay umalis siya kasama si Yuki. Noong bata pa si Yuki, nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang at niyakap ang kanyang kapatid na si Kaname. Isang araw, dumating ang tiyuhin ni Kaname na si Rido upang inumin ang purong dugo ni Yuki. Iniwan ng kanyang mga magulang silang dalawa sa kwarto at lumabas upang pigilan si Rido. Pagkatapos pumasok sa kwarto ang kanyang ina na si Juri at kinuha si Yuki, dinala siya sa isang silid. Nag-alay si Juri ng kanyang sarili at nag-cast ng isang spell na ginawang tao si Yuki. Episode 9. Sa labas, sinubukan ni Haruka, ama ni Kaname, na pigilan si Rido. Inatake ni Rido si Haruka gamit ang mga level E na mga vampira ngunit ginawang nilalang ni Haruka ang mga ito at pinasugod kay Rido. Ngunit tinusok ni Rido si Haruka sa puso gamit ang isang anti-vampire na espada. Pagkatapos ay dumating si Kaname upang pigilan si Rido, ngunit naglaho si Haruka sa harap niya. Pagkatapos ay sinira ni Kaname ang katawan ni Rido gamit ang kanyang kapangyarihan ngunit mabubuhay ulit ito pagkatapos ng ilang taon. Episode 8. Sa kasalukuyan, dinala ni Kaname si Yuki sa isang silid. Nakikita ni Yuki ang mga ugat ni Kaname at dinilaan niya ang leeg ni Kaname, pagkatapos ay sinimulan niyang sipsipin ang kanyang dugo. Nabuo ang mga luha sa mga mata ni Yuki habang naaalala niya ang kanyang mga magulang, niyakap siya ni Kaname upang kalmayan siya. Pagkatapos ay lumabas si Kaname at iniwan si Yuki sa silid. Gusto ni Yuki na makita si Zero, kaya lumabas siya ng silid. Sa labas, nakilala niya sina Eido at Kain, at tinanong niya sila na sumama sa kanya. Sinimulan ni Yuki na katukin ang pinto ni Zero, ngunit itinutok ni Zero ang kanyang baril sa pinto. Tumakbo si Yuki mula doon nang hindi nakita si Zero. Sumunod si Eido sa kanya, at nagsimulang umiyak si Yuki ng malungkot. Samantala, dumating si Kaname sa isang silid kung saan nagbabantay si Ichiro ng isang kabaong. Inutusan ni Kaname si Ichiro na buksan ang kabaong. Sa loob nito ay ang tunay na katawan ni Rido. Kinuha ni Kaname ang espada mula kay Ichiro, at nasugatan ang kanyang kamay. Dahil dito, dahan-daang nagsimulang damaloy ang purong dugo ni Kaname sa katawan ni Rido. Pagkatapos ay umalis si Kaname mula doon. Samantala, nakatanggap si Toga ng mga utos mula sa Hunter Society na patayin si Zero, ngunit nagbago ang kanyang isip matapos makita ang principal. Pagkatapos ay dumating si Zero, nagsimulang mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili kaya humingi siya ng tulong kay Toga upang patayin siya. Ngunit dinala siya ni Toga sa isang silid, at inilagay ang kanyang baril sa harap niya at umalis mula doon. Nagsimulang lumala ang kalagayan ni Zero. Kinabukasan, pinadala ng principal ang lahat ng estudyante ng day class sa ligtas na lugar dahil inaatake ng mga vampire servant ni Rido ang kanilang paaralan. Sinusubukan ng mga estudyante ng night class na pigilan sila. Sinubukan ni Yuki na iligtas ang kanyang kaibigan mula sa mga vampira ngunit nagulat siya nang mahawakan niya ang sandata. Tinanggal ni Eido ang mga vampira, pagkatapos ay dumating si Kaname at sinabihan si Yuki na lumayo sa labanan. Dinala ni Eido si Yuki sa kanyang silid at pagkatapos ay pinatulog siya. Nang magising si Yuki, nasa harap niya si Kaname. Sinabi ni Kaname kay Yuki na maghanda dahil dadalhin niya siya mula rito. Ngunit nais ni Yuki na manatili dito at tulungan ang lahat sa paglaban, kaya gumawa ng dahilan si Eido na pupunta sa banyo, iniwan si Yuki na mag-isa. Samantala, nagkamalay si Rido, at sinubukan siyang patayin ni Ichiro, ngunit sinaktan ni Rido si Ichiro. Pagkatapos ay dumating si Ichiro kay Zero, kinuha ang baril mula sa lupa at binaril si Zero sa balikat. Ngunit nawalan ng maraming dugo si Ichiro at nagsimulang mamatay malapit kay Zero. Hiniling ni Ichiro kay Zero na sipsipin ang kanyang dugo, pagkatapos ay sinimulan ni Zero na sipsipin ang kanyang dugo. Dahil dito, naging napakalakas si Zero. Samantala, nag-imbak si Rido ng maraming bitamina sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng kanyang mga alagad. Lumabas si Yuki mula sa kanyang silid, pagkatapos ay dumating ang dalawang vampira,
na sinubukan ni Yuki na gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit pinatay sila ng Night Class. Pagkatapos ay narinig nila ang mga putok ng baril, nag-iisa si Toga na lumalaban sa isang grupo ng mga bampira. Dumating ang Night Class doon at pinigilan ang mga bampira. Pagkatapos ay dumating ang principal, at gamit ang kanyang espada ay sinira niya ang pasukan ng paaralan. Pagkatapos ay lumaban siya sa grupong iyon ng mga bampira mag-isa. Pagkatapos nito, pumunta sila upang patayin si Rido. Nakaupo si Rido sa tumpok ng mga level E na mga bampira. Lumapit ang Night Class upang labanan si Rido, ngunit binigkis sila ni Rido gamit ang kanyang Pure Blood Power. Pagkatapos ay pinadala niya ang mga level E na mga bampira upang sipsipin ang kanilang dugo at hindi sila napigilan ng Night Class. Biglang hinawakan ni Rido si Yuki mula sa likuran ngunit pinalaya ni Yuki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang anti-vampire weapon. Pagkatapos ay tinakot ni Yuki ang mga level E na mga bampira at sila'y tumakas mula sa kanila. Pagkatapos ay binigkis ni Rido si Yuki gamit ang kanyang kapangyarihan. Dumating si Zero doon upang iligtas si Yuki. Samantala, dumating si Konami sa Senado upang alisin ang senador na tumulong kay Rido na mabuhay muli. Lumapit sa kanya ang mga bantay at naging abus sila, pagkatapos ay nakaharap niya si Senator IQ. Nagpakawala si IQ ng maliwanag na ilaw at tumakas mula doon sa pamamagitan ng lihim na daan. Pagkatapos ay dumating si Ichija at nangakong tatapusin niya ang kanyang lolo na si IQ. Pagkatapos ay lumabas si Konami at ganap na winasak ang Senado gamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, nagsimulang mawala ng kontrol si Zero sa kanyang mga kapangyarihan, at hinampas niya ang lupa ng malakas, na nagpapalipad sa mga bampira sa hangin. Nakiusap si Zero kay Yuki na atakihin siya gamit ang kanyang sandata. Nagbigay si Yuki ng isang malakas na hampas kay Zero gamit ang sandata. Pagkatapos ay kinuha ni Zero ang baril mula sa lupa at nagsimulang magningning ang baril. Pagkatapos ay inatake ni Zero ang lahat ng mga bampira gamit ang baril na iyon, nasugatan din si Rido sa atake. Pagkatapos ay damaykit ang kapangyarihang iyon sa katawan ni Zero. Ngunit tumakas si Rido mula doon, at hinabol siya ni Zero. Sinubukan ni Rido na ibalik ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Pagkatapos ay dumating si Konami doon, at dumating din si Zero. Inatake ni Konami si Rido sa pamamagitan ng pagwasak sa lupa ngunit tumalon si Rido sa hangin. Pagkatapos ay inatake ni Zero si Rido gamit ang kanyang baril na ganap na Sum-Iris sa katawan ni Rido. Pagkatapos ay itinutok ni Zero ang baril kay Konami, ngunit dumating si Yuki doon at iniwan sila ni Konami. Pagkatapos ay niyakap ni Zero si Yuki at hiniling na sipsipin niya ang kanyang dugo. Nagsimulang umiyak si Yuki at sinimulan niyang sipsipin ang dugo ni Zero. Pagkatapos ay napagdesisyonan nilang maghiwalay sa isa't isa. Kinabukasan, inimpake ni Yuki ang kanyang mga gamit at pumunta kay Konami, niyakap siya ni Konami ng buong pagmamahal. Pagkatapos ay nagsimula silang umalis sa paaralan, at dumating ang principal upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos ay nakilala nila ang ilang mga estudyante mula sa Night Class na nagdesisyong sumunod kay Konami. Umalis ang Night Class mula doon at naaalala ni Zero ang mga alaala ni Yuki sa kanyang hardin ng mga alaala. Mga kaibigan, tapos na ang kwentong ito ngayon ngunit mas marami pang ganitong mga kwento ang darating sa channel, kaya huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito.